time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasaksakan ng ice pick, syempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dadaling ka sa ospital, sabihin mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganon din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-miss call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya. Kapal ng mukha siya, may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na ganon. Biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo. Abay, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa, natawa. Maririnig mo yun. Ano sabihin ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nagkikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? Binubulag ka na ng diablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, huwag munang harapin yung tao. Space and time muna. Pero huwag namang million years. Huwag matatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may mauna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka. Okay, huwag kang magsorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nagre-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may kinilangang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay. Katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasa sayang. Enjoy natin kung anong meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. Enjoy life. Yes, may mga problema. Sa kabila, wala ng problema. Pero yun nga eh. Dahil sa kabila, masayang-masaya ka na, wala ng problema. Iba pa rin yung buhay dito. Na sa kabila ng problema, pipiliin mo pa rin maging masaya. This is something unique. Hindi na maulit, wala nang duplicate. Tama, pag nagkakamali tayo, ganun eh. Pero bangon lang, move on lang, laban lang. Sa kabilang buhay, hindi ka na kinakailangan mag-struggle sa kabutihan. Mabuti ka na, hindi ka na kinakailangan mag-struggle para maging malaban sa buhay o hindi nag-give up. Kasi wala na dong problema. Wala na dong mga tukso. Kaya nga iba yung dito'y nagpapakabuting tao ka sa kabila ng tukso. Kapag may awayan, di pagkakaunawaan, lalo na sa pamilya, hindi magpatawad. Humingi ng tawad. Pagpag mo lang, magmahalan. Tama, sa kabilang buhay, wala nang problema sa isa't isa. Hindi ka na ma-hurt pa.
Kaya nga unique yung buhay dito. Na sa kabila ng nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin talaga. Tama, sa kabilang buhay, magiging parte tayo ng isang mas malaking pamilya. Pero habang dito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay sa ibinigay ng Diyos sa ating pamilya. May wisdom kung bakit dapat isa lang talaga ang asawa. May wisdom kung bakit ang mga kapatid, ang mga anak, kaunti lang. O kung dumami man, mabibilang mo pa rin sa iyong mga kamay. Bakit? Maikli lamang ang buhay. So dapat yung maikling buhay na yun, isulit mo na sa piling ng iyong mga mahal sa buhay bago ang kabilang buhay. Sige nga, ilang oras lang tayo nagkikita at nagkakasama-sama. May nagtatrabaho, may nagninegosyo, may nag-aaral, may nanliligaw, magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka, mag-aasawa ka. Ano na lamang yung moments ninyo together as a family. Tapos kapag magkakasama kayo, text ka lang ng text na parang wala kang pakialam. Tapos kapag kahit kakain, hawak mo pa rin yung cellphone mo, kausap mo siya, hawak mo pa rin yung cellphone mo. Tapos kapag nag-away, nagkakatikisan pa ng mahabang panahon, ano yun? Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin mag-asawa. Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin ng pamilya. Gusto namin. May desire kami dyan. Kaya kami nagpare at nagmadre, para maging sakramento sa inyo. Hindi lang ito ang buhay, may buhay sa kabila. At ganito dapat ang maging buhay natin. Inihahain ang buhay sa Panginoon natin. Pero kami yun. Yun ang sakripisyo namin. Yun ang aming bukasyon. Iba kayo. Nire-remind lamang namin kayo ng kabilang buhay. Pero iba kayo. Hindi nyo kinakailangan magpare, magmadre. May pamilya kayo. Pero ang sinasabi namin, isulit ninyo ang buhay ninyo kasama ng pamilya ninyo. Kasi hindi na may ulit ito. Sa mga magulang, habang maliit pa ang inyong mga anak, yakapin nyo ng yakapin. Kasi kahit sanayin nyo ng yakap yan, ng halik yan, darating ang pagkakataon dahil sa impluwensya ng mga kabarkada at ng makabagong panahon, hindi na yan payayakap sa inyo. Awkward na. Awkward? Pero bakit yumayakap ka ng iba na hindi mo kadugo? Bakit yumayakap ka ng iba na kailan mo lang nakilala? Sinisigurado ko sa iyo na darating ang pagkakataon, kahit patay na ang mga magulang mo, maisip mo, sana nayakap ko sila at sana niyakap nila ako. Kasi yung desire natin para sa ganyan, pagmamahal ng mga magulang, hindi magbabago yan. Kahit may asawa ka na. Lalong-lalo na kapag sinaktan ka pa ng mga taong mas pinrefer mong yakapin at hindi ang iyong ama at ina. Kapatid, sabi natin tayo dumadaan sa buhay na ito. Yes, dadaan lang tayo kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero sana, wag yung dumadaan lang. Sa bawat pagdaan natin, sino man ang makapiling, ano man ang maranasan, kumilekta tayo ng mga magagandang karanasan. Sapagkat yun at tanging yun lang ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan. Brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan ang kasabihang life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga chance tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa. Kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga. Kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hihintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makababawas pa yun lalo ng oras natin, ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap bumawi. So as early as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula
hindi lamang kapag tayo totally nategi na. Ang kamatayan ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapin sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung pagka-gadget mo, na inaabot ka ng kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, maiinggit ka lang dyan. Mabubuwisit ka lang sa mga nakikita mong mga videos na yan. Magkakasala ka lang diyan. Bakit mo sasayangin sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagkibo sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo na ang pamilya mo? Sa pagkakasala. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito. Kaya sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung makakamatay natin ang lahat ng ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamamatay. Pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot ba? Kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled ba? Kung gusto mong mamatay ng sulit na ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan. At yan ay madedetermine kung paano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang, kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ikaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung umaayon ka lang sa gusto ng ibang tao, sa agos ng mundo. At maaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa iyo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural malulungkot ka. Natural ma-frustrate ka, ma-disappoint ka. Initial reaction yon. Pero piliin mo ang magiging disposition mo pagkatapos no. Sapagkat yung initial reaction, wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng choice mo na yon. Habang maaga, choose what is right for our life. Every day, we choose to live and not to die sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin naman natin araw-araw, pagkagising sa umaga, bago matulog, yung naging panalangin ni David, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so that I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mabilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay na ito. Kasi coming from that literal na pag-asalin, kung titingnan talaga natin, chinek ko kanina yung survey from 2019, ang sabi doon, ang life expectancy ng bawat Pilipino, lalaki, nasa 65, babae, 75. Akalain mo lang naman, haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang subsob sa negosyo, sa trabaho para makaipon kahit pa paano. Ilang taon din yung araw-araw, focus ka sa trabaho mo, bilang ina, bilang ama, sa pamilyang lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin, kung babawasan pa ito ng pagka-gadget natin, kung babawasan pa ito ng pagtatanim ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, ilan na lang ang matitira dyan. Yun na lang talaga. Kaya sana, bawat minuto, isulit na. Let us live each moment of our life as if it is our last. Para maging ibang disposisyon natin, para ang buhay natin ay isulit natin. Alam natin ang basic na gamit ng asin, nakapagpapalasa, nakapagpapasarap ng pagkain. So much so, na kapag kulang o walang asin ang pagkain na dapat ay may asin, sasabihin mo, kulang sa lasa, kulang sa sarap ang pagkain. Kapatid, ganun dapat tayo bilang asin ng kapwa natin. We should help bring out the best in them. Dapat sa pamamagitan natin, mas sumasaya sila, mas nagiging mabuting tao sila, mas nagiging mature sila, mas naabot nila ang pangarap ng Diyos para sa kanila.
Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung, tulad ng naranasan ng Mike, tulad ng minsan naranasan ko rin, yung may taong nawalay sa buhay mo. Either namatay o nalayo ng lugar. Halimbawa, nalayo dahil kinakailangang magtrabaho, mag-aral, o kinakailangang bumukod na dahil may asawa na. Siyempre, go on pa rin tayo sa buhay. Move on pa rin. Natural yun. Pero ang buhay, there are times feeling mo, iba na. Kasi malayo o wala na siya. Hindi ka na ganun katibay. Hindi ka na ganun kasaya. Kung maging masaya ka man minsan, matutulala ka, maalala mo siya. Sabihin mo, sayang, sana nandito siya. Lalong-lalo na kung may problema ka. Because life was easier when he or she was around. Yun yung mga tao naging asin sa buhay natin. Nakapagpalasa sa buhay natin. Blessing. Now, tinanong ko kayo, naranasan nyo na ba yun? Kung hindi pa, hindi ko ipepray na maranasan nyo ngayon. Pero ipepray ko sapagkat mahal ko kayo, sana maranasan nyo rin pagdating ng araw. Kasi ibig sabihin nun, may taong naging asin at biyaya talaga sa inyong buhay. Yun kasi yung pagiging asin. Dapat maramdaman ng taong buhay natin. Yun yung mission natin. Hindi tayo lang dapat makaramdam nun sa iba. Dapat tayo rin ay magparamdam nun sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga. You see, ang pagkain, marirecognize mo, kulang sa asin, walang asin. Ganon din ang buhay natin. Whether we like it or not, mawawala tayo sa daigdig na ito. And we will leave a mark, either a good mark or a bad mark. Marirecognize kapag wala na tayo, naging asin siya sa buhay ko. Hindi siya naging asin sa buhay ko. Nagkaroon ba tayo ng impact sa buhay ng ibang tao o para sa kanila, tayo naging impact? Nakatatawa nga yung iba, minsan biro lang ha. Binibiro, mga kasama, malakas pa naman, sa biroan lang. Ako? Ayoko syempre, na kapag namatay ako, na may umiiyak. Ayoko nun. Kasi gusto ko masaya. Nakatatawa yung mga taong ganyan kasi hindi mo kinakailangan i-command yan. Kasi in the first place, kung hindi ka naging asin sa buhay nila, kung dahil pa sa'yo ay naging miserable ang buhay nila, kapatid, hindi talaga sila iiyak. Sabi sa ating salmong tugunan, hindi malilimot ang taong matuwid. Ang sabi ko, laging masakit ang pagkawala, ang paglayo ng isang tao mabait. Usually, kapag meron tayong kilalang tao na alam nating may matinding pinagdaraanan sa buhay, may malaking problema sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, may malubhang karamdaman, may mahirap na pinagdaraanan. Madalas, ang pinapayo natin sa mga taong yan ay, kaya mo yan, kapit lang. O kaya, magpakatatag ka. Alam po ba ninyo na mali ang payong ito? Lalong-lalo na kung ito lang ang sasabihin natin sa tao. Yes, wala itong masyadong magagawa. Kahit pa may pera yung sinasabihan mo. Kahit pa maraming kakilala at very close ang pamilya ng pinagsasabihan mo. Yung dumaranas ng matinding problema. Tanungin po ninyo yung mga close ang family, mayaman, maraming kakilala, na dumaranas ng matinding mga problema. Halimbawa, may nagkasakit ng malubha sa pamilya o mismong siya nagkaroon ng problemang matindi, nalugi sa negosyo, natanggal sa trabaho, etc. At sasabihin ko po sa inyo na sasabihin nilang nasasaktan pa rin sila, nahirapan pa rin sila, hindi pa rin nila alam ang kanilang gagawin. Despite ng mga material things na meron sila, lalo pat kung yun lamang talagang inaasahan nila. Kasi maliwanag ang sinasabi sa atin ngayon ni San Pablo sa ating unang pagbasa.
ang laban natin sa totohanan lamang ay hindi material, kundi espiritual. Ang totoo nating kalaban ay hindi tao, kundi ang makapangyarihang tagapamahala ng lahat ng kasamaan na bumabalot sa mundong ito. In other words, ang demonyo, ang sabi niya dito sa sulat niya sa mga taga-Efeso, ang makapangyarihang hukbong espiritual ng kasamaan. Yan ang tunay nating kalaban at yan ang mas tunay nating laban. Gumagamit lang ang diablo na espiritual ng mga material na bagay tulad ng pagkakasakit, problema sa negosyo, sa trabaho, problema sa isang tao upang sirain tayo spiritually. Sapagkat sabi ko nga, nung minsang nag-sermon ako, at ito'y nasabi ko sa inyo, ang totoong lakas natin ay yung spiritual, hindi yung material. Ang totoong lakas natin ay nanggagaling sa loob. Kaya nga, lakas ng loob, tibay ng loob, at hindi sa labas. Sana'y nakamasid na kayo ng isang taong matibay ang espiritualidad. Ako, marami na akong nakitang ganito, na kahit na nasa banig ng seryosong karamdaman, you'll realize what I'm talking about. There is peace, there is calmness in their soul, in their heart. Yes, even until the point of their death. Isipin po ninyo, anong material na bagay ang po pwede mong gawing explanation sa tibay ng loob, sa calmness at sa peace? Nakikita mong yan. Hindi po pwedeng yung lakas ng katawan, unti-unti nga sinisira o pinanghihina ng sakit yung kanyang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin pera. Kasi kahit gaano karaming pera, ay wala na. Ang buhay ay hanggang doon na lamang din talaga. Hindi mo rin po pwedeng sabihin ang kanyang mga mahal sa buhay sapagkat sabi nga minsan nung isang kakilala ko, Father, kahit anong gawin namin, pag-aalaga, paggasta, wala rin. Hanggang dyan na lamang talaga ang buhay niya. So saan talaga humugot ng pag-asa at lakas? Hindi sa labas, kundi sa loob. At yun ang dapat nating tandaan. Hindi ko po sinasabing totally mali na ipayo natin at isipin natin, tatatagan ko, kakapit ako. Pero dapat dudugtungan natin ito. Ang sinasabi ng pagbasa natin ay ito. Magpakatibay daw tayo, magpakatatag tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang pag-iyak, o pwedeng magtagal ng magdamag, pero may siguradong biyaya ng ligaya, pagputok ng liwanag. Kayong mga magulang, gusto nyo ba na matagal na umiiyak at nalulungkot ang anak ninyo? Siyempre hindi. Kahit may kasalanan yan, aalu-aluin nyo na yan. Kasi ayaw nyong matagal na malungkot at umiyak yan. Ang Diyos pa kaya, Luke 11 verse 11, siya pa kaya ang hindi gumawa ng paraan upang mapawi ang kalungkutan at maramdaman natin ng kanyang mga anak ang kaligayahan. Kaya gusto ko yung verse na yan eh. Kasi para bang sinasabi diyan, gaano man kabigat ang ating problema, gagawa ang Diyos ng paraan, magbibigay siya sa atin ng dahilan upang muling maging masaya. Sapagat tayo mahal niya. Amen? So sa araw-araw, may biyaya ng kagalakan para sa isa't isa. Ang problema ito, madalas sinasayang natin, particularly, pinananakaw natin sa kalaban natin. Sino bang kalaban natin? Sabi ni St. Paul, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng lahat ng kasamaan sa mundong ito, ang demonyo. Magnanakaw yan. Maliwanag ang sinasabi ng Bible, the devil is like a thief. At sasabihin sa atin ng John 10 verse 10, the devil as a thief comes to us with a sure purpose. Alam niya gagawin niya, and that is to steal and to destroy. At alam niya kung ano ang nanakawin niya. Ano? Yung bagay na alam niyang mahalaga sa atin. Ano? Yung bagay na alam niyang pag kinuha niya, pag ninakaw niya, manghihina tayo upang tayo ay matalo niya. Tandaan po nating malakas tayo, ha? If God is with us, who can be against us? Nehemiah 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ko ay kagalakan ng Panginoon. Yan ang aking kalakasan. Hindi niyo po ba napansin?
Kahit pagod ka, basta masaya ka, okay lang? Kahit gipit ka, basta masaya ka, carry lang? Kahit problemado ka, basta masaya ka, push lang? Kahit may mawala pang tao sa buhay mo, basta't may matirang kahit konting kaligayahan sa puso mo, iyaan ang pagmumulan ng pag-asa at lakas muli sa buhay mo. No wonder, ito araw-araw ang gustong-gustong ibigay sa atin ng Diyos in order to inspire us. On the other hand, ito rin araw-araw ang gustong-gustong nakawin sa atin ng demonyo in order to destroy us. Kamakailan, may nakita ko sa Facebook, alam kong makapangyarihan yun. Alam kong mayaman yun, kilala yun. Gwapo pa, kung pwede nga lang i-bluetooth yung mukha niya sa mukha ko, akin na lang eh. Nagpakamatay. Kasi wala nang saysay ang buhay. Kaya, sabi ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ang sabi sa atin, kahit lupay-pay ka na, maging matatag ka. Katulad ng iba sa atin, ang bilis mong isuko, yung kaligayahan mo sa kalaban, sa kaaway. Kanina lang ang ganda-ganda ng gising mo. Ang ganda ng mood mo. Ang tagal-tagal gumayak ng anak mo, ng asawa mo. Nagbago na ang mood mo. Pinanakaw mo na sa demonyo yung kaligayahan mo. Sa katunayan, on your way here, mula sa bahay ninyo, hindi kayo nagkikibuan. Kibuin mo man ang kibu mo sa kanya. Bayaran na naman. Kuryente. Yung anak mong ito, di ba? May nag-overtake pa ng alanganin sa'yo. Pagdating dito sa parking, nagulangan ka pa. Pagdating sa picture taking, abay, ununahan ka pa. Kaya kayong mag-asawa talagang hindi nagkikibuan. Mamaya yan, kapag bineblessan ng holy water, hindi maghahawak ng kamay yan. So, apektado ka na. Hindi pa nagsisimula ang misa. Yung didiligin ng Panginoon na ligaya, wala na. Pinanakaw mo na. Ilan sa atin yung pagkatapos magsimba, high na high pa, blessed na blessed pa, inspired na inspired pa. Oras na umuwi ng bahay, nakakita ng hindi kaaya-aya, wala na. Pinananakaw mo agad ang iyong ligaya sa kalaban, sa demonyo. Sinisira mo ang iyong araw, kung minsan pati ang iyong buhay. Matthew 24 verse 43. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon na ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw sa kanyang bahay, hindi niya ito papapasukin sa kanyang bahay. Ibig sabihin, kung alam mong may magnanakaw sa loob ng bahay ninyo, sa pintuan pa lang sarado na ang pinto, hindi mo patutuloyin ito. Ibig sabihin, nakawin man ng demonyo ang kaligayahan sa atin, hindi niya magagawa unless ito'y ibigay, ipanakaw natin. Sa Negros Occidental ay mayroong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the Church of the Angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Diba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth, and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin,
ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yun? Nagawa mo ba yun? Nasustain mo ba yun? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo ngayon kaysa noon? Sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka, na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yung sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalo niya, okay na ngayon. At least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalo niya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano ba? Ang gagawin ng diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng diablo. Huwag mong pabayaang magkagano. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods,
burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mo magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up.